Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa 2 aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay ang dakilang kapistahan ni San Jose, na kabiyak ng puso ni Maria at ang tumayo na tatay ng anak ng Diyos dito sa lupa. Si Jose ay ang pinakadakilang santo maliban kay Maria. Mahalaga ang kanyang misyon. Siya ang pinili ng Diyos na mangalaga sa 2 taong pinakamamahal ng Diyos, si Jesus at si Maria. Dahil kay Jose, kinilala si Jesus na anak ni David. Nakuha ni Jesus ang kanyang prerogative na tagapagmana ng paghahari sa lipi ni David dahil kay Jose. Tinanggap ni Jose ang mahalagang misyong ito dahil siya ay isang matuwid na tao. Sa kanyang pagiging matuwid, naging masunurin siya sa Diyos. Nagbalak noon si David na ipatayo ng templo ang Kaba ng Tipan na noon ay nakalagay lamang sa ilalim ng tolda. Hindi siya pinayagan ng Diyos. Ang anak niya ang gagawa nito. Pero nangako ang Diyos na ang susunod sa kanyang trono ay ang anak niya. Siya ang magtatayo ng templo para sa Kaban ng Tipan. Yan nga ay si Solomon. Sa kanyang angkan din manggagaling ang mga maghahari sa Jerusalem. Hindi mawawala ang kaharian ni David. May haring maghahari magpakailanman mula sa kanya. Gusto ni David na gumawa ng bahay para sa Diyos. Ang Diyos ang magbibigay sa kanya ng isang sambahayan na maghahari ng walang hanggan. Ang pangakong ito ng Diyos kay David ay natupad pagdating ni Jesus. Siya ay galing sa lipi ni David sa pamamagitan ni Jose na galing din sa lipi ni David. Dahil sa inampun si Jesus ni Jose, ang lahat ng prerogative ni Jose ay naipasa kay Jesus, pati na ang pagiging bahagi niya sa lipi ng mga hari. Si Jesus ay kinilala ng mga tao na anak ni David, kaya may karapatan siya sa trono ni David. Si Jesus ay kinikilala din natin na Kristo, nang ibig sabihin ay ang itinalagang hari, pari at propeta. Kaya kinikilala natin ang pagkahari ni Jesus. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, hari siya magpasawalang hanggan. Mahahayag ang kanyang pagiging hari ng lahat sa wakas ng panahon. Ang pagiging hari niya ay minana niya sa pamagitan ni Jose.
Salamat, O San Jose, sa iyong pag-ampon kay Jesus bilang iyong anak. Ampunin mo rin ako at ibahagi mo sa akin ang iyong pagkalinga. Tulungan mo akong maging tapat kay Jesus. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.